guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. We going solar, push up your lighters, faster and faster, sunrise and higher. Ten of Pentacles and Nine of Pentacles. Ay kumpleto at masagana yung buhay mo. Ito na ba yung buhay mo ngayon? Yan na nga. Yan na yung buhay mo ngayon talaga. O nag-uumpisa na ganyan ang buhay mo, na maging prosperous, no? Pa-prosper ng pa-prosper. Ganon. Nag-uumpisa pala na maging ganyan ang buhay mo? Nag-uumpisa pa lang na nagmamanifest, no? Na maging ganyan ang buhay mo, nag-uumpisa na. Ganyan ang buhay mo, parang blessed ka, mag-prosper yung buhay mo, pa-prosper, ganon. Kompleto, prosperous, ganyan, nagsisimula na maging ganyan ang buhay mo, ganon. Dahil, yan ang sinense sa'yo. Yan ang sinense sa'yo na blessing from heaven. Yes. And mukhang may magme-message sa'yo. May nagpe-prepare na mag-message sa'yo. Meron bang magme-message sa'yo? O kontakin ka? Meron nga Someone na nanghinayang sa'yo. Yan ang darating sa'yo. Yan ang mag-message sa'yo. Si Five of Chalice. Says someone nag-grieve, malungkot, of course hindi contented, dinamdam niya yung may nawala sa kanya, yung mga na-loss niya, na para bang kung ano yung natira sa kanya ay parang hindi na siya masaya, no? Parang ang laki na nawala sa kanya. Sino ba yung nawala sa kanya? Ikaw. Oo, ikaw na happiness niya. Yun na nauna, no? Ikaw yun na happiness niya, parang nagbibigay ng kasiyahan, positivity sa buhay niya. Basta masaya siya, na parang positive yung mind niya, na positive yung buhay niya nung okay pa kayo, nung hindi ka pa nawala sa buhay niya. Ngayon, malungkot siya at nag-grieve kasi nawala ka sa buhay niya. Na talagang dinamdam niya na parang, walang kwenta na yung buhay niya dahil wala ka. Ganun ba yun? Hindi naman sa walang kwenta, kundi parang hopeless siya. Na parang, parang malungkot na, naghimutok na pinanghinayangan niya yung nawala ka sa buhay niya. So, hindi talaga siya masaya, no, sa buhay niya ngayon dahil wala ka. Ayan. Ano yung feelings nito sa'yo ni Five of Cups na yan? Naghahanda na yan na mag-message sa'yo. Seryoso yan sa'yo, guys. So, patient, serious, loyal siya sa'yo. Hindi naman siya loyal sa'yo. Seryoso yan. You can rely sa kanya? Hindi. Hindi daw. Hindi daw eh. Seryoso lang to. Pag kanya. Seryoso. Seryoso siya sa'yo. Ayan na. Mahal ka ba ni Five of Cups na yan? Hindi naman. Hindi naman na mahal. Mahal ka lang ni Five of Cups na yan. Hindi. Talaga nahinayang lang yan sa'yo.
Para nagkaroon ka ng halaga dahil sa na-realize niya yung worth mo, na masaya siya, positive siya, active siya, nandiyan ka sa buhay niya. Ngayon ay malungkot siya. Parang nagkaroon ka na ng mark, no? Nagmark ka na sa puso niya at sa isipan niya. Nagmarka ka na sa puso at isipan ng tao yan, kaya nanghinayang talaga sa'yo. Dahil mo, huwag maglaro ako. Istorbo na kayong dalawang asoy. Ano ang iniisip mo yun ni Five of Cups sa'yo? Ang pakasalan ka, kasi dahil priest. Yeah. Ang pakasalan ka daw. Oh. Yun ang iniisip niya. Ang pakasalan ka, ang makasal kayo, ganun. Kasi malaga sa kanya marriage. Ganun. Oo, mahalaga sa kanya marriage para wala siyang isipin, para hindi siya mag-alala, no? Na baka maagaw ka pa ng iba, gano'n. Oo. Para hindi na siya mag-alala na maagaw ka pa ng iba. Kasi kung kasal kayo ay legal at may papeles. Ayan. Sino ba nagagay dito? Ayan. Angels ba? Angels. Angels. Message na angels for you. Ito lang, isa lang. Vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. So, dapat maging vegetarian or palaging kainin ay gulay. Hindi ka lang nandun sa higaan. Okay, sigaan. Baba. 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 Baba na. Huwag na sigaan. Ano naman ang balak ni Five of Chalices na ba nito? Na person na yan sa'yo, na gagawin niya ng balak niya. Makipag-reunite. Kasi di ba nawala kasi kayo? Stoy! Yan na naman kayo. Labas na, di ba okay? Labas, di ba okay? Di ba okay? Ano, labas na. Labas na, di ba okay? Tama. Para magsama-sama na kayo, para magsama na kayo. Ayan. Yan ang balak niya. Makipag-reunite sa'yo. O ang magkita kayo. Ang magkita kayo. Ang magsama kayo. Ang magsama. Ang magsama yan, guys. Ang magsama. Ang makipag-reunite sa'yo para magkatuluyan na kayong dalawa, para mapangasawa ka na niya, kasi meron pati high priest dito na gusto niya makasal kayong dalawa para sigurado na hindi ka makuha ng iba, hindi ka maagaw ng iba, no? Para may papel, gano'n. Ano yung balak pa ni Five of Chalices na to sa'yo? Seven of Cups. Ikaw na yung pagfukusan niya. Kung may iba siyang option or choices or priorities, ikaw yung i-priority niya. Ganon. Ano pa? Upright ba yan? Yung Page of Cups. In reverse.
Ano yung page of cups na yan? Yung wag siya mag-imagine, wag lang siya puro imagination, o yung nagde-daydreaming, o yung nag-imagine. I-release niyo yun, tanggalin niyo yung pagiging ano niya, yung pag-imagine niya sa'yo, yung pagde-daydreaming niya lang. Instead, mag-take siya ng action, ganon. Mag-ano na siya, mag-take na siya ng action. Ito naman. Mag-ano na siya, mag-offer ng cup of love sa'yo. Ayan. Mag-offer na siya ng cup of love sa'yo. Ayan. Parang ano yung dala-dala niya dito eh. Hindi siya cup of love. May dala-dala siya. Pwede na din, no? Na we can consider it na parang cup of love. Kasi clarification na naman na may dala-dala siya sa'yo. Ano ba yung dala-dala niya sa'yo? Regalo? Gift? Hindi. Ano yun? Cup of love lang? Hindi. Ano yan? Stability? Stability daw. At makakaalis ka na. Makakaalis ka na sa parang sa place na parang negative. Parang kung saan ka natenga. Naging emotional ka. Yun may offer niya. Makakaalis ka na dyan. Sa place kung saan ka nakatira na negative, toxic. The number 8 ay madaming obstacles dyan. Madaming naghihinder sa'yo na mag-grow, na umasenso, na maging masaya, na mamuhay ng gusto mong buhay. Ayan. Yun ang offer niya sa'yo. Siyempre, pag napangasawa mo na siya, ay lilipat ka na kung saan siya nakatira. Ganon. Lalo kung pangit yung lugar niyo na toxic naman at mahirap umasenso dyan. Yung ganon. So, ano pa ang offer niyan sa'yo? Ni 5 of Cups. Eto. Yan ang offer niya sa'yo. Ang asawahin ka niya. Upright ba to? Eto upright din to. Ano kasi yan eh. Ang asawahin ka nga niya eh. Ang asawahin ka niya. Ayan o. Magaganda. Ang mamuhay ka ng abundant, masagana pati o. Masagana sa pagkain. Ang dalhin ka niya sa lugar niyan siguro. Doon sa bahay niya. O sa farm niya. May farm yan. At masagana yung maging buhay ninyo. Madami kayong aanihin. Madami kayong pagkain doon. Abundant, masagana. Baka mag-alaga kayo ng bibi or magpakain kayo ng mga hayop, ganun. O mag-share kayo ng blessings nyo. Lalo kung malakas yung income nito o malaking kinikita niya or else ay napakaraming pagkain sa paligid na makuha, na madaming, kumbaga abundant yung buhay niya. Ayan. Yan ang offer niya sa'yo. Magsama na kayo, mamuhay kayo ng masaya, payapa, at contented kayo. You will be both happy, lalo kung mahalin niyo isa't isa. Pero hindi ka daw niya mahal. Ano yun? Ba't hindi ka niya mahal? The Wheel of the Year. Makaramdam siya sa'yo ng tunay na pagmamahal sa nakatakdang oras. Oo, sa nakatakdang oras. Kasi ano daw to eh, parang na-confuse yung isipan niya o parang clouded. Kaya ganun. Mag-end yan yung parang yung hindi ka niya mahal sa ngayon. Kasi
confused yung isip niya, para bang may napapaklouded sa isipan niya pati, ganun. Oh. And matindi yung or intense yung passion niya sa'yo and desire and attraction niya sa'yo sa nakatakdang oras. Ayan. Kailan ba yung nakatakdang oras na yan? Lapit na. Malapit na you will be together. Clarified by 6 of Cups. Oh? You will live together peacefully, with harmony, may balance, masaya kayong magkasama. At mamuhay kayo ng payapa, peaceful ba? And contented kayo at home. Kapiling nyo na yung isa't isa, makasama nyo na yung isa't isa. Yan. Sino ang gusto ng ganyang buhay? Kahit simpleng buhay lang kung mahal yung isa't isa, di ba? Ay makontento kayo. Masaya kayo together. Yan. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yun? Union. Magkakaroon ng union sa inyo. Reconciliation. Balance. Magsasama na kayo. Sa isang bahay, may bahay na. You will be united. And ano pa? 5 of Swords. Hindi na kayo malinlang. Hindi na kayo malinlang ng mga mapanlinlang. Hindi na kayo mautakan ng mga gusto mang-utak sa inyo. Ganun ba? Hindi na kayo mautakan ng mga taong gustong mang-isa sa inyo, mang-utak, manlamang, mga ganun ba? Manlansi, mga ganun. Ano pa ang next na mangyayari sa inyong dalawa ng person? Maging malakas yung pakiramdam nyo. Oh, kasi yun ang, kung mayroong mga elementals or evil forces sa paligid, ganun. Maging malakas ang pakiramdam. Elementals. O demonyo. Kasi merong ano dito parang fairy. Demonyo, kung merong mga demonyo sa paligid. May malakas ang pakiramdam ninyo. Ayun. Makakasama yun sa mission ninyo na para ba ano kayo, mga fighter ng mga fighter kayo ng kalangitan. Fighter ng kalangitan na ang kalaban yung mga demonyo. Tama ba? Makakalaban nyo ba yung mga demonyo? Oo, makakalaban yung mga demonyo. Kaya nga maging malakas yung pakiramdam ninyo. Pag may mga demonyo, mararamdaman ninyo, masisense ninyo, parang malakas yung kutob ninyo. Mararamdaman ninyo. Yun nakukuha ko sa card na to. Oh. Mararamdaman ninyo. Para pa malakas yung perception ninyo yan. Ano pang in-embody mo energy na yan? Ganun yun, guys. Meron pang ability na yung kahit tulog ka, nakikita mo yung sa paligid mo kung merong
kahit nakapikit pa yung mata mo, nakikita mo nga kung merong mga demonyo, evil spirit, nakikita mo sila in klarong-klaro. Anong tawag doon? O kaya kahit aswang nga, makikita mo. May ganun na abilities. Iba naman yung nasisense mo. Kahit mga elemento, makikita mo sila. Kahit tulog ka, kahit nakapikit yung mata mo, doon mo pa nga makikita ng klarong-klaro eh. Ano tawag doon? Yun ba yung vision? Yun na yung vision, guys, na tinatawag. Vision. Makikita sa vision. Parang connected din yan sa intuition kasi. Or, ewan ko lang yung clairvoyance. Hindi ko pa yun. Iba naman ata yung clairvoyance. Search ko mamaya. Hindi pa ako ka-expert sa mga ganyan. Parang kulang pa yung knowledge ko tungkol sa mga ganyan, guys. Ano yung next na mangyayari sa inyong dalawa? Ano yan? May mga makakalaban daw kayo ng mga demonyo. Tapos anong mga mangyayari sa inyong dalawa niyan? So, interesting. Upright ba itong Five of Pentacles? In reverse, hindi na kayo magdurusa, magsasucceed na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Magtatagumpay na. Maging victorious. Ayan. This is a collective reading, guys, ha? Magtatagumpay na mawala na yung gustingan nyo. O kung ginusting ka niyan, hindi ka na igugusting niyan. Makapag-umpisa na kayo ng, of course, a relationship. A victorious new beginning. Makapag-umpisa na kayo ulit. And then, for sure, magsasama na kayong dalawa. Ano yun? Kayong pupuksa sa mga makalaban yung demonyo. Kayong pupuksa sa mga makakalaban yung demonyo. So, ayan guys. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na si Five of Chalices? Ikaw yung na-recognize niya. Gusto niyang mag-work kayo as a team. Gusto niyang meron kayong i-build. Meron kayong gagawin together. Or yung magkakaroon ng collaboration sa inyo. Sa pagpuksa ng mga demonyo. Hindi naman ganon. Pero yun din ang gagawin niya, magpuksa kayo ng mga demonyo. Parang sa parang sa movie ba? Yung sa mga Chinese na movie na mga monks na pinapatay nila yung mga demonyo. Ganun ba? Baka ganun ang gagawin ninyo. Three of Pentacles. Ayun guys. At gusto niyang magkaroon ng collaboration do sa inyo. At yung mag-umpisa kayong muli. Mag-start kayong muli sa kabila ng may nag-end sa inyong dalawa, di ba, nawala ka nga sa buhay niya, at mamuhay kayo ng abundant, secured, financially stable, prosperous, masagana, ayan. So, eto na lamang for collective reading.